Nagsipaglitawan ng mga kababayan. Yung iba pang sabi, inabuso po ni Kibuloy. Siyempre, naglakas na ng loob sila, mga kababayan, kasi nakakulong na po si Kibuloy. Ito ngayon yung balita. More individuals say Apollo Kibuloy abused them. Yan si Kibuloy. Pero tama ka dyan, Mr. Maravillas. Ang maswerte si Kids kasi tinake over na yung assets ni Kibuloy. Siya yung tagapagmana, mga kababayan, ng yaman ni Kibuloy. Siyempre, nagpapagang mga balita at pagtabagay sa mga isyo na lipunan. Opinyon, balat at paglalantad sa katotohanan. What you see is what you get. Unisan. Administrator inappoint as administrator. Tinake over na yung kayamanan. Si Inday, magiging tagapagmana rin. Ano ba? O ngayon, sabi rito, mas dumami pa yung mga nagreklamo na inaboso ni Apollo Kibuloy. Sabi ni PNP spokesperson Jane Fajardo, ayon kay Fajardo, some of the alleged victims are minors and they approached the cops while the PNP was trying to serve the arrest warrant to Kibuloy in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. Mahilig po talaga sa minor. Lahat naman po ng mga nag-akusa sa kanya na sexually abuse, mga minors pa nang mangyari po. Yung kwarto ni Kibuloy, as described ni sa PowerPoint presentation niya during the Senate investigation ni General Torre, yung kwarto pong grandioso na pang-hari, pang-royal family po, pang-hari, kinorona ni GMA po si Kibuloy, di ba? May coronation ceremony. Lahat ng mga quarters ng kababaihan po, may lagusan papunta sa kwarto, sa bedroom ni Kibuloy. Ganon, mga kababayan, katindi. Sabi ni Fajardo, during the 16-day police operation, there were individuals, who approached the PNP saying they were also victimized by Pastor Kibuloy. Pakinggan natin po yung interview sa kanya ng mainstream media. Ito po, published by Inquirer. During the 16-day police operation po ay may mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima rin po ni Pastor Kibuloy. So we are documenting those complaint at without revealing the identities of the possible victims po, we are now on the process of documenting those additional complaints po. I cannot say for now because ongoing po yung mga interviews and documentation po. Pero after mga operation, 16-day operation, nadagdagan po yung mga. I'm not sure kung nadagdagan, but what I can tell you is during the stay po ng PNP po doon, may mga lumapit po na para magsalita at sinasabing sila rin daw po ay di umano. Again, di umano ay naging biktima din po. Ano po ba na reward? Biktima na po? They were also victimized by Pastor Kibuloy, allegedly. They were also, inabuso din daw, allegedly. Sundin sila after At hindi po, even prior po sa sila po ay mahuli, during the stay po doon, may mga lumapit po doon and we are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there. At ngayon nga po, we are now in the process of documenting those allegedly additional victims of Pastor Kibuloy. I don't have any details yet, sir. But even how many of those are minors. So, antayin po natin, sir, kung ano po ito. But I was made to understand na may mga lumapit daw po. I really cannot tell you what type of abuse ang kanilang naranasan po until such time na mabasa ko po yung mismong reklamo po nila. But what I can say to you is
Yun lang po. At it was revealed to me na sinabi may mga lumapit po sa ating mga pulis at they were referred for documentation procedure po. Predator po talaga itong si Quiboloy lumalabas. So possibly, sexual abuse or rape. Marami pa. Hindi pa sinasabi yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. So tama din, mga kababayan, yung statement ni Colonel Fajardo, kasi mahirap na. Importante, ma-document mo na. Pero sa tenor ng kanyang sinasabi po, malamang sexual abuse ang ginawa doon sa mga minors. Tulad ng mga nagreklamo na, nag-file na ng kaso sa kanya. Lumalabas, child predator po, itong si Quiboloy. O ngayon, ito yung sabi ni Secretary Remulla tungkol sa issue ng may request siguro na house arrest. Ayan, yung kampo ni Quiboloy gusto house arrest para sa may plea for house arrest para kay Pacquiao. Sabi po ni Remulla, let the court decide niya. So sabi ni Remulla, the decision to place televangelist Apollo Quiboloy under house arrest rests with the court. That is under court's discretion. But as far as I remember, yung binibigyan ng house arrest, yung mga hindi nag-resist o kaya pumayag agad na maaresto. Tulad ni GMA, house arrest po. Si Erap, house arrest din. Hindi po nag-resist. Pero si pinahirapan niya. Sabi nga ng mga netizens po, dapat dyan kay Pacquiao, Bartolina. Sa tindi ng mga pagkakasala na kanya pong kinasangkutan, na kanya pong ginawa, dapat Bartolina agad. Sabi ng mga netizens, inis na po, lalo sa mga propagandista nilang nausog.
Sige pakalat ng until today, sige pakalat po ng fake news, mga propaganda. Yes, sabi ni Remulla, yung mga nanago at nagpahirap sa gobyerno, madalang tayong magbigay ng house arrest dyan. Tapos, Bartolina po yan, huwag bigyan ng special treatment. Grabing pahirap yung ginawa nila sa ating mga kapulisan. May mga na-injured pa. 60 members ng PNP ang na-injured. O ngayon, ito si Senator Risa Hontiveros. Sabi po niya, kailangan nga humarap sa pag-iimbestiga ng Senado. Itong si Pacquiao. Ito yung report ng PTV4. Pakinggan po natin. Tatakda po namin hanggat maaga ang susunod na pagdinig na finally haharap na si Apollo Quiboloy. Once matakda namin yung petsa ng susunod na pagdinig kay Apollo Quiboloy dito sa Senado, susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kaming itatanong kay Apollo Quiboloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Yung mga babae, pati yung mga menor de edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya, yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively inhuman trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din yung kanyang mga illegal activities. Ngayon, sa latest na balita po, sabi dito sa Philippine Daily Inquirer, Quiboloy sexual abuse victims as young as 12 years old in new testimony. So, pagmasdan ninyo mga kababayan yung pastor. Yes, sabi ko sa inyo, mag-ingat tayo sa mga ganitong uri ng mga bulaang propeta. Suriin ninyong mabuti ang mga itinuturo, pati yung taong nagtuturo para hindi na po maulit ang ganito. So sabi dyan, minors as young as 12 years old allegedly experience sexual abuse in the hands of Pastor Quiboloy. Sabi po ng PNP. Ito yung sinabi ni PNP Chief Director General Romel Marbil. These additional victims were referred to as Quiboloy's pastorals or his personal assistants. Pinipili niya yung mga bata at mga mga magagandang bata yung ginagawa niyang pastorals. Kasama yata ito doon sa mga kumakanta po, choir members, yung mga pastoral po. Makikita ninyo sa kanyang programa sa telebisyon. Hindi lang mga Filipino, pati mga foreigners, mga kababayan. Yun ang hilig pala ni Quiboloy. These so-called inner circle pastorals were particularly vulnerable with victims as young as 12 years old, sabi po ni Marbil. Their testimonies have been crucial in uncovering the full extent of Quiboloy's alleged crimes. Kaya po, nakakapanindig balahibo na yung ating mga senador, si Juan lang po, ang interesado sa ating mga senador, si Risa Hontiveros. Kaya mabuhay ka, Risa. The rest of the members ng Senado, including yung mga babaeng senador, including Super Ate, mas kampi pa kay Quiboloy. Matindi mga kababayan talaga. At lalo na si Inday, mga kababayan, kampi kay Quiboloy. Tinanong pa siya, wala na niya dito sa Davao. Nasaan niya yung tingin mo? I guess niya nasa langit na. Ganon kasinungaling mga kababayan sila. Pari-pariya sinungaling po. Sabi po ni Colonel Jane Fajardo, some of these victims approached authorities while the police operations inside the kingdom in Davao City was still ongoing. So yan ang inyong ito yung mugshots ni Pacquiao. Yes, sabi sa Word of God,
Beware of wolves in sheep's clothing. Yan po ang warning ng ating Panginoon. Yan, King James Bible, sabi diyan. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves, mabangis na lobo na nag-aanyong tupa. Kita ninyo ang warning ng Word of God? Hindi po siya nagkakamali. Beware of wolves in sheep's clothing. Mag-ingat tayo sa mga lobo na nag-aanyong tupa.